Tayo dadakong muli sa ating programang Sa Oras ng Pag-aaral. Muli ay nais kong ipabot ang aking mainit na pagbati sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama, at si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan. Pastor, kumusta kayo? Napakabuti, Pastor, na tayo ay pumapalaot sa mas malalim na pagtalakay sa mga huling bahagi ng aklat ng Mateo na siyang ating tatalakayin sa araw na ito, at ating inaanyayahang muli ang ating mga taga-subaybay na tamasahin ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Bago po tayo muling dumako sa ating pag-aaral, napakaganda, Pastor, na batiin natin ang ating mga kasama nag-aaral ng atin pong leksyon, ang mga sumusubaybay mula sa iba't ibang dako, maging sa internet, sa television. May mga lugar na nagsasabi na sila ay nanonood. Yung mga lugar na ito sa Bulacan, sa Apalit, sa Pampanga, sa Baguio, Nueva Vizcaya, sa Cavite, at dito sa Metro Manila, at sa iba't iba pang lugar na hindi ko nabanggit. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikasampuna serye ng ating pag-aaral, at ang tema ay pinamagatang Si Jesus sa Jerusalem. At bago tayo tuluyang pag-aralan ang talakaying ito, atin muna nganyayahan, Pastor, ang banal na Espiritu sa magitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na nasa mga langit, minsan pa'y aming hihilingin ang patnubay ng inyong banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kaalaman at pangunawa, hindi lamang sa amin kundi sa mga sumusubaybay ng programang ito. Panginoon, gamitin ninyo ang oras na ito na maging pagpapala, sagutin ang mga katanungan, magdala ng mga pabalitang kailangan naming paalaala sa aming Kristiyanong pamumuhay. Ingatan ang bawat isa sa aming pag-aaral na huwag kaming masinsay, huwag maligaw sa pagpapahayag ng inyong salita. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating tema ay tungkol kay Jesus nang siya ay patungo sa Jerusalem. Kaya pinamagatang itong Si Jesus sa Jerusalem. Dito po'y pag-uusapan natin ang ilan sa mga pangunahing pangyayari at aral ni Jesus nang siya'y patungo sa Jerusalem. Ating uunawain at titiyakin na si Jesus ang Mesiyas na natupad sa hula ng matandang tipan. Sinasabi po sa ating susing talata sa Mateo 21 talatang 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siyaring ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. So ito po yung teksto na binanggit ng Panginoong Hesus nang bago siya pumasok sa kanyang pagpasok doon sa Jerusalem. Ngayon, kanina nabanggit ko na ang ating pag-aaral ay nakatuon sa katiyakan ng katuparan ng hula doon sa lumang tipan. Paano ho natupad ang propesiya sa ministeryo at buhay ng ating Panginoong Hesus? Pastor, napakaganda ng unang katanungan na nais mong ating talakayin, at yun ay tungkol sa mga hula ng lumang tipan na natupad, lalong-lalo na sa paksang ating tinatalakay ngayong araw na ito. Ngayon, Pastor, ating pansinin ang ilang mga hula sa lumang tipan. Pagkatapos ay tingnan natin ang katuparan sa tala ni Apostol Mateo. Sa Ezra, Kapitulo 3, ang talata ay 2, Pastor. Nang magkagayoy, tumayo si Jesua na anak ni Josadek at ang kanyang mga kapatid na mga saserdote, at si Zorobabel na anak ni Sealtiel at ang kanyang mga kapatid, at itinayo ang dambana ng Diyos ng Israel upang paghandugan ng mga handog na susunugin, gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na lalaki ng Diyos. Narito, Pastor, ang tala ni Ezra tungkol sa, kung napansin niyo, Pastor, ay may dalawang pangalang binanggit dyan. Yung Zorobabel na anak ni Shealtiel. Kung mababalik nung pinag-usapan natin yung salit-saling lahi, Pastor, ito yung dalawang pangalan
na nasa listahan ng Mateo at nasa listahan ni Lucas. Maganda ito na pansinin natin kasi kabahagi itong mga lalaking ito doon sa salit-saling lahi na pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. So dito makikita natin na tinupad ni Jesus yung pagkakasunod-sunod ng kanyang genealogy. At ito ay nag-contribute doon sa kanyang identity biyang Mesiyas. Ayan. So yung sundan mo kung sino ang yung mga ninuno, sino ang yung mga ninuno mo, at masumpungang si Jesus ay kabahagi ng mga ninunong yon, Pastor, tinupad niya na siya yung Mesiyas. Yun ang una. Ikalawa, sa Hagyo, Kapitulo 2, 6-9. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa. At aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa. At aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kalwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa sa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pastor, narito, pansinin natin, ang isinulat ni Hagay ay yung hula ng ating Panginoong Hesus ay darating doon sa templo, hindi yung templo na ginawa ni Solomon. Kasi nasira yung templong yon, Pastor, nang lusubin ito ng mga taga-Babilonya. Pagkatapos ng 70 taon at mabalik ang bansang Israel at pinanumbalik sila sa Jerusalem, gumawa sila ng temple pero mas mahinang klase na, Pastor. Hindi na ganun kaganda. Okay. Nais mong iyong pansinin. Kaya umiiyak yung mga tao sa panahon ni Nehemias dahil yung nakakita doon sa dating templo na yung splendor, yung mga gamit, yung edifice, kung gaano ka grandeur noon, ay iahambing itong bagong gawa na hindi na ganun kalaki, hindi na ganun kalingas, ay nalulungkot sila. Pero si Propeta Hagay, ang sabi niya, may darating diyan na ang kalwalhatian ng bahay na yan ay mas lalong higit kaysa doon kasi yung Mesiyas ay doon mag-aaral, doon magtuturo at doon siya magbabahagi ng kanyang mga aral ng kaligtasan sa templong yon. At tinutukoy yun ay ang ating Panginoong Hesus. Napakagandang naunawaan natin itong mga bagay na ito na siyang background itong ating pinag-aaralan upang lalong maging matibay sa ating pagkaunawa na ang katuparan ng pagparito ng Mesiyas at ang kanyang ginagampanan, lalo tigit sa mga huling bahagi ng kanyang ministeryo. Ang isa pa, Pastor, na sinaklaw ng ating pag-aaral ay yung nasa Zacarias, Kapitulo 9, ang talata ay 9. Napakalinaw po ng talatang ito na ating nais pag-aralan sa kabahagi ng katuparan na nangyari kay Jesus nung siya'y pumasok sa Jerusalem sa huling pagkakataon. 9:9. Ito po ang sinasabi, magalak kang mainam o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay napaparito sa iyo. Siya ay ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Narito, Pastor, ang sabi doon ay magalak ka. Ito yung katuparan, ito yung hula na ang darating na prinsipe at maghahari na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao ay nakasakay sa isang asno, Pastor. So, makita mo, yung genealogy na tupad, ikalawa, yung ating binasa kanina na siya ay magpapatanyag doon sa templo dahil sa kanyang pagtuturo at itong pagpasok niya na may kababaang loob na nakasakay sa isang asno. Pansinin natin kung paano ito itinala, nakatuparan ni Mateo sa kanyang sulat, Pastor, sa Mateo 21, ang talata ay 1-11. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno, kalagan ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung sino man ay magsabi ng anuman sa inyo,
ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipapadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, naritong hari mo'y pumaparito sa iyo, ni maamo, at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawang ayon sa pinagutos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga dabit. At dito'y siya'y sumakay, at inilatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan, at ang mga karamihang nangasa unahan niya, at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Narito, Pastor, sa tala ni Apostol Mateo, ay kinuha niya yung katuparan noong hula ni Zacarias sa 9:9 at inilagay niya bilang pahayag at katuparan noong pangyayari nung pumasok ang ating Panginoong Hesus sa Jerusalem sa huling pagkakataon. At yun ay yung tinatawag natin ngayon na Linggo ng Palaspas, Pastor. Yun, doon nakikita yung ang naglalatag ng mga damit, naglalagay ng mga palaspas at kung ano-ano pa. Yung po bang ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagpasok, ito po ba may kinalaman sa kaugalian ng mga Hudyo? Now, Pastor, ito po ay bahagi ng kaulugan ng mga Hudyo doon sa Lumang Tipan kung ang isang hari ay pumapasok sa kanyang bayan na hindi mandirigma. Kasi pagka ikay mandirigma, ang sasakyan mo, hindi asno, kabayo. Kaya nga, hindi siya nakasakay ng isang kabayo dahil hindi siya pumapasok dito na isang mandirigma, nalulupuilin ng kanyang mga kaaway. Kasi yung konsepto na magtatatag si Jesus ng isang kaharian at paaalisin ang mga taga-Roma, yung mga sundalo doon. Hindi pumasok siya na very humble, mapagpakumbaba, sapagkat ang kanyang kaharian ay maghahari sa puso, hindi sa mga kabayanan, hindi doon sa mamagitan ng kapangyarihan, Pastor. Ito yung nais na idiin ng ating Panginoong Hesus na yung kanyang kaharian nasa puso ng mga tao, hindi yung kaharian na naroon sa Jerusalem ng mga Hudyo at ng mga Romano. Kaya napakahalaga na gamitin natin yung propesiya doon sa Lumang Tipan dahil kahit yung hayop na sasakyan ng Panginoong Hesus ay mismong tinukoy doon sa Lumang Tipan, katulad ng asno. So ngayon po, ay inaasahan ng mga tao sa Jerusalem ang katuparan ng propesiya ni Zacarias. Kanilang nakita yung mga sundalong Romano na pinalaya sa Jerusalem at ang Israel bilang isang malayang bansa. Ano ang kaugnayan nito doon sa kasaysayan ni Jesus sa kanyang mga huling panahon? Ayan, Pastor, inaasahan nila, inaasahan na, alam mo, nung narito ang Panginoong Hesus, nagpakain siya ng maraming mga tao, Pastor, 5,000, 4,000, gusto na nilang gawin siyang hari. Kasi materialistic yung kanilang pananaw na yung haring darating, yung Mesiyas, magtatayo ng kanyang kaharian, ibibigay ang kanilang pisikal na mga pangailangan at paaalisin yung mga sundalong Romano at mga Hudyo at ang Israel ibabalik na isang malayang kaharian. Yun yung kanilang pananaw. Yun ang pinananabikan ng mga tao. Pero nang dumating ang Kristo, wala naman siyang army na dumating. Pastor. Wala naman siyang mga sundalo na pinaalis yung mga yun. Kundi dahan-dahan siyang pumunta, may kababaang loob, at tumuloy sa templo. Hindi naman niya pinuntahan yung mga Romano o yung mga namumuno sa templo, kundi pumasok siya para bigyan ng katuparan na yung templo na ginawa ni Herodes, the Herodian Temple, ay bibigyan niya ng isang maluwalhating karanasan, mas higit kaysa dun sa templong ginawa ni Solomon. Bagamat mas maganda yung templo ni Solomon, pero sa templong ito, dito namuhay, dito nangaral ang ating Panginoong Hesus, at dito niya itinuwid ang mga kamalian ng mga Pariseo at mga Sadducees. Kahanga-hanga ang propesiyang ito na pawang angkop na angkop
tungkol dito sa ating tinatalakay na nagkakaroon ng katibayan sa ating isipan na ito yung katuparan ng pagparito ng ating Mesiyas. Ngayon, meron hong mga kuro-kuro ang mga tao, yung kahit tayo, yung ating mga pananaw, mga kuro-kuro, bakit kaya nakakasira ito sa katotohanan? Ayan, Pastor, yung preconceived, yung meron na tayong perception bago pa mangyari, ini-imagine natin. At kung minsan, may mga nag-aaral din ng Biblia, ganyan, Pastor, inilalagay yung meaning doon sa laman ng talata. Hindi yung inilalabas yung laman ng mga talata. So mahirap ito, Pastor. Kasi pag nagbasa tayo, kumari may binasa tayo dito, ang kultura, ang background ay kakaiba kaysa doon sa ating background ngayon, sa ating lipunang ginagalawan, ay mapapansin ninyo na masisira yung larawan ng katotohanan, Pastor. Merong distortion na nangyayari. Kasi ini-impose natin yung pagkaunawa natin sa mga talata. Ito yung dito, kaya nagkakaroon ng iba't ibang mga interpretasyon ng pananampalataya kasi ipinapasok yung personal na mga kaalaman kagaya ng mga Hudyo at ng mga taong naroon nung kanilang hinihintay ang Mesiyas, ang akala nila yung magli-liberate sa kanilang mga kaaway. Hindi nila inaasahan na ang darating na tagapagligtas, yung magliligtas ng kaluluwa at magbabago ng kanilang mga buhay spiritually. Kaya nga sa Ebanghelyo, sa mga sulat na Ebanghelyo, lagi natin nasusumpungan na huwag tayong magtiwala sa mga kuro-kuro ng mga tao. Katulad halimbawa dito kasama sa ating pinag-aaralan, may mga kuro-kuro tungkol sa paglilinis sa sanktuaryo, yung paglilingkod doon po sa templo. Paano po nahahayag ang Ebanghelyo sa mga simbolo at uri ng paglilingkod sa sanktuaryo? Ayan, Pastor, nais kong iyong pansinin kasi yung templo, ito yung una nagsimula sa sanktuaryo. Pagkatapos naging templo ni Solomon. Pagkatapos naging Herodian Temple na nadatna na ng ating Panginoong Hesus. At doon, may mga paring naglilingkod. Kaya may pari sa ilang, may pari sa templo ni Solomon, may mga pari na Herodian na ating mababasa doon at yung kay Caiphas at yung kay Anas naroon. Ikalawa, na hindi pwedeng matanggal yung pag-aalay ng mga hayop, Pastor. At napapansin na ginawang business. Ito ang mahirap dito, Pastor, kasi kinakailangang walang bahid dungis yung handog. Ayan. Kung ikaw ay galing sa malayong tribo, kasi galing ka sa north, like for example, ikaw ay nasa Ephraim at Manasi na tribo, ay bababa ka, maglalakad ka ng malayo. Wala namang eroplano pa nung panahong yon. Siguro nakasakay lang nga sa asno o naglalakad. Yung hayop na daladala mo, 2-3 days ang lakbay, ay pagdating doon, medyo may sakit na. Ay pagtingin ng pare, sisiya sa atin yung offering kasi na dapat walang bahay dungit, walang sugat, hindi nanlalambot, hindi nahihilo, ay sasabing reject yan. Ayan. So pagpunta doon, ang naging ay may option. Saan ako kukuha? Nang ipapalit. Meron dito for sale. Ayan. Kaya sa templo, outside, hindi doon sa loob, kundi may court na pinagtitindahan ng mga nagtitinda ng mga hayop at money changer. Kung nating imagine, palengke yun. Hindi po ganun Kundi yung mga nandoon na nag-iingay, nagbebenta ng turtle dove, ng lamp, ng kung ano at money changer. Kasi yung pera nila dapat suklian. Now, anong nangyari, mga kapatid? Ito'y naging negosyo. Yung paraan ng kaligtasan ay naging paraan para sumagana ang ilan at mahirapan naman at maging pabigat para dun sa iba. Ito yung hindi nagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Nung pumasok siya sa templo, nakakita niya na ang daming nagtitinda, maingay ang mga hayop, umuungal. Hindi na marinig yung mga nananalangin, yung nagbabasa ng Bible o yung scripture ng panahon yon. Wala na dahil natakpan na ng mga ganitong karanasan ng mga tao doon. Alam mo, Pastor, sa probinsya namin, may mga pagkakataon na sasaksihan ko, may mga simbahan. Talagang doon sa gilid na simbahan, mayroong mga tinitinda na sari-sari, may mga damit. Hindi kaya itong mga ganitong mga pag-uugali ngayon ay nakuha din doon sa mga naging kultura nung araw. Pastor, napakaganda ng obserbasyon ninyo na marahil ay may katotohanan sapagkat
yung mga nangyayari na mga nagtitinda sa mga simbahan ay kahawig din ito. Pero ang kaibahan, Pastor, ito yung mga tinitinda noon ay mga gagamitin sa paghahandog na kumakatawan sa Kristong mamamatay at mababayubay doon sa krus. Kaya ang naunawaan na kasi ng mga tao, hindi na ito yung sinisimboluhan noong mga bagay na yon. Dumating na. Hindi nila nakilala nung dumating ang Kristo, siya yung pare. Opo. Sa pag-aaral ng temple system at ng sanktuaryo, siya rin yung handog na papatayin. Nung dumating siya sa templo, hindi siya nakilala na siya yung pare at siya yung tupa na maghahandog ng kanyang buhay. Yung katuparan na wala. Kaya ang ating Panginoong Hesus nagkaroon ng reaksyon dito at mapapansin natin yon mamaya-maya sa iyong mga susunod pang mga tatanungin sa ating programa. Okay. So kaya nga, napakahalagang maunawaan natin kung bakit mayroong templo. Ito ay isang lugar ng sambahan ng mga tao na siyang sasamba sa Panginoon ay nagkakasama-sama at do'y nagkakatipon-tipon para maibahagi nilang kagalakan sa kabutihan ng Panginoon. Ngayon, dahilan sa ganitong mga pangyayari ay maraming mga tao ay hindi natutunan yung paraan ng pagsamba doon sa templo. Na ngayon po ay magandang tukuyin din natin kung ano yung tinuturo ni Jesus tungkol sa mga sumasamba na nasa templo. Sa talatang 12 hanggang 17, Pastor, ng Kapitulo 21 ng Mateo. Mateo 21, 12 hanggang 17. Ang sabi po sa mga talata, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay naggagalit sila. At sinabi nila sa kanya, narinig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong inilubos ang pagpupuri. At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Bitanya at nakipanaluyan doon. Ang tanong mo, Pastor, ay ano yung mga leksyong itinuro ng Panginoon sa mga tao na bahagi ng tunay na pagsamba? Opo. Unang-unang kanyang isinigaw dito ay tatawagin ang aking bahay na bahay ng panalangin. So, ang templo, yung lugar na sambahan, ay lugar para makipagniig, makipag-usap, ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pasasalamat sa Diyos, yung ating mga hinaing at mga kahilingan. Ang maraming klase ng panalangin, Pastor. At kinakailangan ito ay doon marinig. Pero anong narinig? Yung mga sigawan ng mga nagtitinda, yung mga huni ng mga hayop, na nasira ang, wala nang, the word is silence, wala nang katahimikan, Pastor. At meron akong quotation na tinuturo ko sa aking mga estudyante, sa loob ng iglesia ay dapat pansinin natin na ang lingwahe ay silence. Sapagkat nangungusap ang Diyos sa katahimikan. Sino ang nagbigay sa atin ng pahintulot para siya gambalain? Yun, doon nagalit ang ating Panginoong Hesus. Kasi may mga tao doon na may mga problema. Kagaya sa ating church, pag pumasok tayo, may mga nananalangin. Nais abutin ng Diyos sa panahong iyon. Pero ano nangyayari? Lakad dito, lakad dyan, may mga batang nagsisigawan, naglalaro, umiikot-ikot. Kaya dapat ang ating pagsamba, binabantayan yung mga yun. Kaya may mga diakono tayo na ang mga magulang responsible pang nagdala ng kanilang mga anak na meron silang gagawin doon. Hindi sila nakakadisturbo ng pagsamba, Pastor. Sapagkat bahagi yon ng pagsamba na mayroong kaayusan at katahimikan sa loob ng bahay-sambahan. So panatilihin natin na ang lugar ng ating sambahan ay mayroong paggalang. Ngayon,
wala na yung mga bentahan. O tukoy na lang natin yung sa church natin. Sigurado kong itatanong ito ng ating mga taga-subaybay. Bakit yun hubang paraan ng pag-aaral natin sa church, lalo na kapag Sabbath school, ay napakaingay. Anong masasabi niyo ron? Hindi ba ito may kaugnayan din sa kahit hindi ka nagbebenta, kapag ka maingay, nawawala yung paggalang sa loob ng simbahan? May kaibahan yun, Pastor, kasi joyful noise. Sabi sa Salmista David, ang sabi niya ay, kapag pinag-aaralan ng salita ng Diyos, tinatalakay ito na may kagalakan at kaingayan, ito'y magiging pagpapala. Pero, sa mga nagtuturo din naman, at tayo, kasi wala tayong mga cubicles sa ating mga churches, ay dapat i-modulate naman natin. Hindi naman yung rinig na rinig, kasi kung ikaw napakalakas, ako pag napakalakas ang boses ko, hanggang doon sa ikahuling klase, narinig, ay ako na ang pinakikinggan pag napunta ako sa ibang mga churches Kaya dapat self-conscious din tayo na ito yung audience mo, yung klase mo, kasi small group lang naman dapat yon at hindi dapat minomonopolize noong nagtuturo lang. Kasi nga ang tawag natin sa mga tagapagturo natin ay facilitator, Pastor. Hindi sila teacher. Okay? Kasi wala namang nag-training ng ilang kurso para magturo diyan. Okay? Bagamat may mga tagapagturo, mga profesor na galing sa labas, iba yung pagtuturo ng salita ng Diyos. At isa pa sa mga obserbasyon sa halip na itong kaingayang ito ay magdulot ng pagpapala dahilan sa nakakakuha sila ng magandang aral mula sa pinag-aaralan, nagiging lugar ng pagtatalo. So ito siguro yung maganda ring tingnan po natin. Dahil kung tinuturo natin ngayon na nais ng Panginoong Hesus na ang lugar ng ating sambahan ay maranasan natin doon yung pagpapatawad, yung pagpapasalamat at paggalang, ay dapat din nating panatilihin na ito ay maging lugar ng pagpapala sa lahat ng sumasamba. Tama yun, Ngayon, Pastor. dumako tayong muli tungkol sa paraan ng paglilinis ng ating Panginoong Hesus ng templo. Ano po yung dalawang kahulugan tungkol sa paglilinis ng templo? Ang tala ng sulat ni Mateo, Pastor, tungkol sa paglilinis ni Hesus ng templo ay sa bandang huli ng bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Subalit kung ihahambing ito sa Juan, Pastor, sa sulat ni Apostol San Juan, may dalawang paglilinis ng templo bago magsimula ang ministeryo ni Hesus at bago matapos ang kanyang buhay dito sa lupa. Pero iisa ang kanilang idinidiin. At una, ito yung gawa ng kaawaan. Unang-una ay idiniin na ang Diyos ay naaawa doon sa mga tao na wala namang maibili na. Pero ay hirap na Paano? Kasi hindi na sila mapatawad sa kanilang mga kasalanan kasi hindi sila makapagbigay ng offering. Kaya ang ating Panginoon, nang makita niya itong mga ito, ang sabi niya ay, hindi handog ang nais ko, kundi kahabagan at kaawaan. So ang nais ng Panginoon, hindi yung ritual na ginagawa kung paano napapatawad ang kasalanan, kundi kung ano yung sinisimboluhan ito, magkaroon sila ng pananampalataya na magbibigay ang Diyos ng tagapagligtas at kung ito'y sasampalatayanan nila, uuwi sila na napatawad ang kanilang mga kasalanan pag lumabas sila doon sa templo. Ang ikalawa, Pastor, ay yung ito'y gawa ng paghatol. Ayan. Nang ibig sabihin, ang paglilinis doon sa templo, hinatulan niya yung mga tao na hindi, inaabuso yung sacrificial system. Na hindi na itinuturo ng mga pari kung ano ang kahulugan noong mga hayop na pinapatay doon, kundi ito'y naging ritual at business na ng templo. Dapat kasi yung mga yon, pag bumili ka ng hayop, ini-explain nung pari. Kagaya sa lumang tipan sa sanktuaryo, sa ilang, pag pumasok ka in the eastern gate, sasalubungin ka ng pari, pag may dala ka, i-interpret niya ito na ito ang tagapagligtas. At ang kasalanan mo ang magiging dahilan kaya siya mamamatay. And so on. At ang kanyang dugo ay kinakailangang mabuhos. Wala nang nangyayaring ganun. Basta sige, patay na lang dito, sunod-sunod ang mga sakripisyo na wala na ang kahulugan. Kaya nga, hinahatulan ang mga taong ito na imbis na ipahayag ang kahulugan at pabalita ng Ebanghelyo na naroon sa pagpatay ng mga handog, ay hinatulan sila ng Panginoon na hindi nila inakay sa kabanalan at kaligtasan ng mga tao. So meron akong nakuhang napakagandang bagay na dapat nating i-apply
dito sa pamamaraan ng ating pagsamba. Dahil kung ang templo na sinasabi ng Diyos ay lugar ng pagpapasalamat, ng panalangin at pagsamba, at nauunawaan ng lahat ng pumapasok ang ginagawa nila sa kanilang paraan ng pagsamba. So, dapat ding matutunan nating lahat na yung mga ginagawa natin sa loob ng simbahan ay may mga kahulugan. Ayan, Pastor. Mahalaga yon, may meaning. Yeah, bakit tayo lumuluhod? Bakit tayo tumatayo? Bakit tayo umaawit? Ba't nag-o-offering? Kasi dapat maintindihan ng lahat ng ito may kahulugan para mas maging malapit ang ating ugnayan at i-enhance yung pangangailangan natin sa Panginoon. Yeah, katulad nung kinukwento mo sa akin, marami sa mga sumasamba umaawit ng holy, 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 pero hindi naman nauunawaan bakit yun ang awit na inaawit natin. Ayan, kagaya nun, holy, holy, holy. Ay tayo naniniwala na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, kaya yung holy sa Ama, holy sa Anak, holy sa Banal na Espiritu. Ito yung inaawit ng mga naroon sa Isaiah, Kapitulo 6, yung sa Apokalipsis 4, yun din. Ang kabanalan ng Diyos ang sentro at dahilan kung bakit tayo pinagpapala pagka tayo sumamba. Kaya itong ginawa ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang linisin, yung templo ay nagkaroon ng malaking ugnayan dun sa kanyang binanggit sa mga Hudyo na nagsasabing ng pagsumpa doon sa puno ng igos na mayroong napakalaking kabuluhan na dapat naunawaan ng mga Hudyo. Basahin natin, Pastor, ang tala sa 21, ang talata ay 18 hanggang 22. Ang sabi po dito sa mga talata, pagka umaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya, at pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang manggagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. Pastor, ang tanong ay, ano ang kaugnayan noong paglilinis ni Jesus na ginawa niya the other day, the following day, sumunod na araw, Opo. ay papalik na siya ulit sa templo para magturo, ay nakasumpong siya ng isang igos na kahoy, fig tree, at nang naghanap siya ng bunga, ay wala siyang masumpungan, ay ito'y kanyang isinumpa, at ito'y natuyo, at namatay ang punong kahoy. Ang tanong ay, ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang kinakatawanan ng higos na ito'y kumakatawanan dun sa priestly na mga leader ng Israel? Ayan. Na ini-expect niya na sila'y magdadala ng bunga ng katwiran na ipapahayag ang kaligtasan sa mga tao, pero hindi naging ritual lamang ang kanilang pagsamba at ang mga tao inaakay nila na parang mga bulag na inaakay ng kapwa bulag. Yun ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 23. Kaya nga, ang kahulugan nito, Pastor, ay binigyan ng Panginoon ng ilang taon, yung mga leader, ilang taon siyang nagsilbi, Pastor, nagministeryo, 3.5 years. Opo. Ayan. Yung 3.5 years na yun din ang panahong ibinigay sa kanila para magkaroon sila ng bunga. Magbago ang kanilang mga, nang matatapos na ang ministeryo ni Jesus. Anong naging dahilan? Nakilala ba nila ang Kristong darating na tagapagligtas? Hindi. Sila bagkos ang naging dahilan kung bakit siya hinuli, pinarusahan, at nabayubay doon sa krus. So yung 3.5 period, yun yung provision na ibinigay para mamunga sana sila ng kabanalan, makilala ang Kristo at dalahin ang kanilang bayan na magsisi at magkaroon ng karanasan ng kaligtasan. So nawala. Ito yung 3.5 years. Ang susunod na nito ay kamatayan ni Kristo. Ang susunod ay meron pang 3.5 na period na hihintay ng Panginoon bago matapos yung 70 years period na ibinigay sa kanila doon sa hula ni Daniel, yung kapanahunan na ibinigay para sa kaligtasan ng mga Hudyo. So, isa pa sa nakita ko dito,
dahilan sa naging ritual yung paraan ng kanilang pagsamba. Actually, nagulat nga sila kasama rin ng mga alagad na ginulat sila ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na sinasabi dito sa ating leksyon na ito ay sumusubok na matutunan nila ang leksyon ng awa at pagtanggap na inihayag ni Jesus sa kanyang ministeryo. Masakit yung salitang wala silang naging bunga. Yan, mahirap yun, Pastor. Kasi in-expect nila na unang-una, ang Mesiyas na darating, kingly. Opo. Kaya nung dumating si Jesus, hindi siya tinanggap dahil hindi naman siya kasama doon sa mga linya ng mga hari ng naroon sa Jerusalem ng panahong yon. So they were blinded. Hindi nila nakita na yung dumating, yung pagpasok na nakasakay sa asno, ay yun yung hari napapasok. Hindi niya rin nakikita. Yung nagtuturo ng mga aral sa kanilang templo na mas higit pa ang kagandahan na kanya. Hindi nila nakita yun na yung Kristong nagministeryo at naghihimala dun sa templo, ayun yung pinangako na magbibigay ng mas maluwalhati na pagpapala doon sa templo na nakatayo. Yun ang may pangako ng bagong buhay para sa kanila. So ngayon, binabanggit din sa ating pag-aaral itong propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesus sa mga awit 118, 22 at 23. Ayan, Pastor. Basahin siguro natin ang mga awit 118, ang talata ay 22 hanggang 23. Ang bato na itinakwil na nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Pastor, narito ang talatang ito na tumutukoy, na tinalakay na natin ito doon sa paksang si Pedro at ang bato. Opo. Pero ang tinutukoy ditong bato, hindi si Pedro, kundi ang ating Panginoong Hesus. Maraming talata tayong pinag-aralan noon na tinutukoy ay ang batong ito na inakwil. Sino ang nagtakwil? Yung mga leader ng Israel, yung mga nasa templong mga pari at saserdote, hindi nila kinilala ang Kristo nang siya'y narito, ang Mesiyas na magdadala ng kaligtasan. Itinakwil ito, pero papansinin mo, naging panulok na bato, foundation ng iglesia nang itatag ito ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. So, ito'y claim ng ating Panginoong Hesus na natupad ito sa Kanya, Pastor. Yung talatang binasa natin kanina ay claim ng Panginoong Hesus dito sa Mateo na siya yung batong tinutukoy ni David na magiging panulok ng iglesia at ng pamantayan ng Diyos. Hindi po kasi maunawaan nitong mga Hudyo, nitong mga Paresya at Iskriba, na yung hula doon sa bagong tipan ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Kaya nagiging napakahirap sa kanilang tanggapin na yung mismong nakakasalamuha nila, yung mismong nagsasabi sa kanila ng mga katotohanan ay yung bang ang tingin nila isang pangkaraniwan lamang dahil galing nga doon sa Nazareth. So ngayon, mahalagang natura natin itong bagay na ito, na itong ating Panginoong Hesus ang siyang tinutukoy na batong itinakwil. Na ang batong itinakwil na ito ang siyang matibay na pundasyon ng lahat ng katotohanan na ating pinag-aaralan. Tama yan. Dito isa pa hong mga issue na tinatalakay yun pong talinhaga sa Matthew 22, 1 hanggang 15. Paano natin ito ipapaliwanag? Ating baybayin, Pastor. Magandang ating makita ito. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinhaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naganda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tanggapin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi.
at pinagpapatay. Datapot ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ninyong mga susumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ng lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ng kasalan. Datapwat, pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangi sa pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Nang magkagayoy, nagsialis sa mga paresyo, at nangagsanggunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Narito, Pastor, ang tala na isinulat ni Mateo sa isang talinhaga ng wedding invitation. Opo. Ayan, marami ang inanyayahan. Una, yung mga karapat-dapat na anyayahan. So, nagbigay ng invitation, pero hindi sila tumugon. Ang tinutukoy doon, Pastor, ay yung mga leader ng Israel. Ayan. So, nais mong pansinin, kaya nagalit sila eh. Kasi sila yung tinutukoy na mga binabaliwala nila yung paanyaya ng kaligtasan na galing sa Panginoong Hesus. Opo. Kaya ipinamigay doon sa mga bulag, may sakit, yung mga taong naghihirap, kasi sila yung nakikinig. At yung mga taong dapat na unang tawagin na magkaroon ng kaligtasan, hindi sila tumugon. At mapapansin natin dito, ibinigay ang pabalita ng kaligtasan at ang paanyaya doon sa mga tao at binigyan sila ng damit pangkasal. Ito yung wedding garment. Ito yung katwiran ng ating Panginoon Hesus. Pag tinanggap natin siya bilang personal na tagapagligtas, madadamtan tayo ng katwiran. Tatakpan niya tayo ng kanyang kabanalan at yun na ang makikita sa atin. Pero dito sa talinhaga, nang lumabas ang hari upang siya sa atin, ayan, may concept tayo rito, Pastor, at nais kong hindi ng isang bagay. Tayong mga Adventista may aral ng pagsisiyasat bago dumating ang Panginoong Hesus. Dito, siniyasat bago dumating yung kasalan, ang mga taong nag-attend. Ayan, nasumpungan bang merong isa na hindi nakasuot ng damit. So yung sinisiyasat dito, Pastor, hindi yung mga tagalabas. Opo. Ang sinisiyasat, yung mga tao Hindi na tumanggap at naging bahagi na ng kasalan, pero hindi sila nakasuot nito. Kaya nga, sa ating doktrina ay, sino ba ang karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit? So yung investigative judgment ay para sa lahat na tumanggap kay Jesus at nagsasabing tagasunod sila ng Panginoon. Pero merong isa na hindi karapat-dapat na pumasok. So napakalupit ng talinhagang ito na dapat na alalahanin natin yung napakasela na issue na may kinalaman sa buhay na walang hanggan at walang hanggang kapahamakan para sa lahat ng tao. So pinapakita po, Pastor Ilioma, na marami ang pumapasok sa simbahan. Marami ang nagsasabi na sila'y nananampalataya. Marami din ang tumatawag sa Panginoon. Pero ang lunduho ng lahat ng bagay ay yung pagsisiyasat ng Diyos kung ikaw ba ay nakasuot ng damit pangkasalan. Tama yun, Pastor. So, ngayon, pagka sinabi nating damit pangkasal, ano ho ba ang kahulugan nito? Ayan. Babasa tayo ng isang tala na hindi na galing kay Mateo dito sa huling aklat ng Bagong Tipan, Pastor. Apokalipsis 19, ang talata ay 8. Narito, pinahayag ni Apostol Juan kung anong kahulugan noong damit pangkasal. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ayan, ano daw? Yung lino, yung damit ay para saan? Yung damit ng mga banal. Yung kaluwalhatian na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. So, righteousness of Christ. Yung katwiran ni Jesus, yung
damit pangkasal na dapat nating suot. Opo. Okay. Sapagkat pagkakalob ito ng Panginoon, kung tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas, magsisi tayo sa kanyang makasalanan, papalitan niya yung maruming kasuotan ng makasalanan at igagawan niya na tayo'y hindi nagkasala sa harapan ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos na ang dapat na maging kasuotan natin ay damit pangkasal? Anong meron sa damit pangkasal? Ayan, dapat yun ay pure at malinis. At saka, pag pupunta tayo sa kasalan, Pastor, formal ito. Very formal. Hindi pwede na asi-asi lang kasi kasalan nga ito eh. Nagpapakita ito na ang nobyo at ang nobya ay handang magkaisa at sila'y malinis sa harapan ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay makikipag-isang dibdib, kinakailangan na ang iyong kasuotan ay nararapat doon sa okasyong iyong dadaluhan. At nagpapakilala ito ng kanilang isasagawang pagpapasakop sa isa't isa. Pero tinitingnan ko ho yung mga participants ng kasalang iyon. So hindi naman sila nakadamit na katulad ng kinakasal. Pero kailangan ding sila'y magdamit. Nakaayos din. Pastor. Okay. Kung hindi, ay nakakaya naman ang abay ay naka-jeans at kung ano man. Kung lahat sana ganun okay yun Pero masisira naman at parang walang paggalang dun sa okasyon pagka ganun ang ating nagiging karanasan. Kaya kapag dadalo ka sa kasalan, nangangailangan na iisipin mo, ano ba isusut ko? O nababagay doon sa okasyong aking pupuntahan. So pinapakita po nito yung pangangailangan ng iyong paghanda. So ngayon, sinasabi natin yung paghahanda. Paano ho natin inihahanda ang ating sarili? Unang-una sa lahat, ang paghahanda ay pagsisiyasat ng ating mga sarili, Pastor. Opo. Kasi mayroon ba tayong nakikita na hindi tama sa ating buhay? Isuko natin ito sa Panginoon, Pastor. At pag isinuko natin ito sa Panginoon, Kanya itong papalitan ng maluwalhating damit ng kabanalan upang tayo'y mamuhay sang-ayon sa Kanyang banal na kalooban. Ayan. So, mga ginigiliw naming mga kapatid at mga kaibigan, kumakatawan sa katwiran ng ating Panginoong Hesukristo, ito hong damit na aming binabanggit, isang katwirang inihayag sa buhay at gawa ng mga banal. Kaya nga't yung lalaking nasumpungan doon sa kasalan na hindi nakasuot ng damit pangkasal, siya ho yung kinakatawanan ng mga nagkukunwaring mga Kristiyano na nag-aangkin ng biyaya at kaligtasan, ngunit pinahintulutan ang Ebanghelyo na baguhin ang kanilang buhay at pag-uugali. Sana ganoon yung maging attitude na kapag ka tayo nasumpungan na hindi nakasuot ng damit pangkasal, hindi tayo yung lalayo at hindi na natin pakikinggan yung panawagan na magsuot tayo ng damit na naangkop. Kundi bagkos katulad yung sinabi ninyo, kinakailangan yung pagpapasakop. Papasok tayong muli sa pagpapasakop na pahintulutan natin ang Ebanghelyo na baguhin ang atin pong mga buhay. Amen. So, Pastor, alam ko meron ka pang mga gustong sabihin tungkol dito sa ating leksyon. Ang huling tagpo ng pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem ay nagtuturo na hinarap niya ng tahasan ang mga leader doon sa Israel. Sapagkat, Pastor, ang mga taong yon nangangailangan din ng kaligtasan. Amen. Bagamat itinakwil siya nitong mga ito, pansinin natin, sinubukan ng Panginoong abutin niya hanggang sa huling pagkakataon ng mga taong ito'y makilala siya na Panginoon at tagapagligtas ng lahat. Sana lahat din ng tao, huwag tayong magtangi. Ibahagi natin ang pabalita ng kaligtasan. Mga tao man ito na prejudice, mga tao man ito na humahadlang at nagiging katitisuran sa ating paglilingkod, bigyan natin sila ng pagkakataong maalaman ang pabalita ng kaligtasan sapagkat namatay din si Jesus para sa kanila. Ang pagtatagumpay ni Jesus sa pagpasok sa Jerusalem ay anino ng kanyang ikalawang pagparito. Yung tinukoy kanina sa ating pag-aaral, yung paglilinis sa sanktuaryo ay kumakatawan sa paglilinis din ng lupa at huling paghukom ng ating Panginoon. Kaya napakaganda yung
na ibahagi ni Pastor Ilioma, mga ginigilo namin mga kaibigan, sa espiritual na pangungusap, ito ho'y tumutukoy sa pagnanais na pumasok ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Kaya lubos na napakahalaga na sa bawat oras, sa bawat saglit, buksan natin ang ating puso at hayaang pumasok si Hesus at dito'y maging kanyang lugar upang sa ganoon tayo na siyang tumutungo sa bahay-sambahan ay nagagawa natin yung karamtapang kailangan na ang ating Panginoong Hesus ay pasalamatan natin, siya'y sambahin at ipagdiwang natin ang kanyang mga ginawa para sa atin. Amen. So, Pastor, yayamang muli tayong natapos sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. So, nais ko po kayo nanyahan na tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa mga aral na aming natutunan sa pagkakataong ito. Kinikilala namin ang kahalagahan ng aming Panginoong Hesus ay pumasok sa aming mga puso. Nais po naming buksan ito para sa Kanya upang siya'y manahan at matutunan naming maipakita sa lahat ng nakapalibot sa amin ang buhay ng Panginoong Hesus. Dahil amin itong sinasampalatayanan na kapag kasama namin ang aming Panginoong Hesus, mararanasan namin ang mapagpalang buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kasama sa pag-aaral na ito, na kung saan po, Panginoon, habang patuloy kaming nag-aaral ng salita, lalo naming nararanasan na maging malapit sa inyo at maihanda ang aming mga sarili sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain din ang kanilang buong sambahayan, ingatan kami sa tuwid-tuwina at maranasan namin ang masaganang pamumuhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, na nakasama namin sa ilang mga minuto ng ating pag-aaral. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabi, masaganang pamumuhay sa inyong lahat.